we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Regional Director sa Police Regional Office 11, gi-relieve sa pwesto. Pipila ka pasahero sa usa ka baobao, samdan human mi bangga sa kotse sa Hasaan, Misamis Oriental. Mga opisyales sa Barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur nga nanigbas og ayuda gikasuhan na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa NHA MAA sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gi-relieve sa pwesto ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, girelieve na sa pwesto si Police Brigadier General Aligre Martinez sugod karong adlaw. Gitangtang sa pwesto ang Director sa Police Regional Office 11 nga si Police Brigadier General Aligre Martinez. Kini ang gikumpirma mismo ni Pro 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Confirmed na na-relieve po ang current Regional Director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Aligre Martinez effective today, June 14, 2024. At siya po ay papalitan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III po. I-reassign si Martinez sa Police Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Na-install si Martinez niadtong April 25 isip Regional Director sa Pro 11 kung asa gipulihan ni ini si Police Brigadier General Alden Delvo nga miretiro na. Giulipan si Martinez ni Police Brigadier General Nicolas Torre, kinsa kanhi Chief sa Quezon City Police District. Nag-resign kini sa iyang pwesto tungod sa kontrobersiya kalabot sa usa ka road rage incident tali usa ka police ug cyclist. Biyaan niya ang iyang samtangan niya pwesto isip Director sa PNP Communications and Electronic Service aron molingkod isip bag-ong Director sa Pro 11. Gibudya usab sa Pro 11 nga posibleng matud pa nga may kalabutan sa pagka-relieve kang Martinez ang nahitabong pagsilbi sa warrant of arrest sa mga propiedad ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy niadtong June 10 sa Davao City. Po ba ma'am yung nangyaring yung pag-serve ng warrant of arrest noong June 10 sa pag-relieve po? It is one of the considerations, Sir Ken. Sara, sa karon wala pa'y nakatakda nga adlaw kung kanusay pahigayon ang turnover sa bagong director sa Pro 11. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Desidido na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga mopasang at og kaso batok sa ubang pulis nga nagsilbi sa warrant of arrest ni adtong Lunes. Ato'y balik si Kent Abrigana. Kasuhan sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang ubang pulis nga nagsilbi sa warrant of arrest niya atong June 10. Kini tungod matod pa sa overkill nga pagsilbi sa warrant of arrest sa upat ka propiedad sa pastor sa Davao City ug Sarangani Province. The instruction is to file appropriate cases, although we have yet to really decide na kung i-include ba lahat talaga yung foot soldiers o yung nagsira lang ng mga properties ng kingdom. Nagduwa daw sila sa una nga mopasang at og kaso batok sa ubang miyembro sa kapulisan. Kay naluoy matod pa sila ug isabot nila nga nagatuman lang ang maong mga pulis sa mando kanila. Apan naka-impluwensya matod pa sa ilang desisyon nga idayon ang kaso. Humangi pasakaan og kaso sa kapulisan ang unom ka miyembro sa KOJC. Nga matod pa nang hulga og misukol sa kapulisan sa pagsilbi sa warrants of arrest. Inunahan kahapon na nag-file na sila agad, siguro naka-influence din yun ni former President Rodrigo Duterte to
give the instruction to file appropriate cases. Hinoon, sumala sa Police Regional Office 11. Ang may karapatan naman po ang camp ni Pastor Kibuloy to take any legal actions, and we will see the allegations of their camp, and then kung meron mang gagawing investigation, the Philippine National Police will be impartial in the conduct of the investigation. Aduna sa kinihangyo sa mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy. Encourage the supporters and followers to convince Pastor Kibuloy na sumuko na at yung mga kasamahan niya para harapin yung mga kaso na isinampa laban sa kanila. Andam sa matod pa sila kung dunay bagong impormasyon kalabot sa lokasyon ni Pastor Kibuloy o guban pa ni ini kakaubanan na nalakip sa warrant of arrest. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gitarget na nga mahuman ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project sa September 2028, inay sa 2027. Atong saron kung ano sa report ni Argil Relator. Dihang gisugda na ang pagtukod sa 23 billion pesos nga kantidad nga Samal Island Davao City Connector Bridge Project, sumala sa DPWH ana sa halos 4.2% ang completion rate sa konstruksyon ni ini. Inay sa 2027 kanus agila umang matapos ang proyekto, na-extend kini sa 2028 tungod matud pa dunay nalangay sa pagproseso sa mga luna nga maigo sa pagtukod sa tulay. Dahil sa nagkaroon tayo ng maliliit na delay sa ating implementation ng design due to right-of-way issues. At any rate, we're confident na matatapos tayo by September ng 2028. Giklaro sab sa DPWH nga una pa man ang pagpamutol sa 294 ka mga punuan sa kahoy sa Davao City ug 192 ka mga punuan sa Samal. Nananom na sila daan og mga ipangpuli nga kahoy. Diin usa ka gatos matud pa ang ipuli nila sa matag usa ka kahoy nga ilang giputol. Subay sa kasabutan tali DNR sa pagpagula og Environmental Compliance Certificate. Sa katunayan po, bago tayo nagputol, nagtanim muna tayo. Nagkaroon na po tayo ng tree planting sa Davao noong pong May 3, noong 2023. At sa Samal noong October 19, 2023 din. Samtang ana-ana sa 32% ka natapos ang kinatibuk-ang 45.5 kilometers ng gitason sa Davao City Bypass Construction Project nga magikan sa Turil, Davao City, paingon sa Barangay JP Laurel sa Panabo City. 50% na sabga natapos ang 2.3 kilometers ng gitason sa tunnel portion ni ini. For the tunnel itself, it is now 80% completion of excavation. There are so many components of tunnel. Una, mag-excavate muna, and then lalagyan natin ng concrete lining. Pangalawa, yung huli, yung electromechanical. Mahuman ang tunnel sa 2026 nga mo'y mahimong pinakataas nga tunnel sa nasod. Samtang gila umang mahuman ang kinatibuk ang bypass road project sa katapusan sa 2027. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 400 ka mga balay sulod sa military reservation sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City gikatakdang i-demolish sunod semana. Barangay Patag Council ng hinaot nga unta. Hapsay ang ipatumang demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Karon pa lang hugot na ang seguridad nga ginapatuman pasulod og paggawas sa Camp Edelberto Evangelista sa 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City tungod sa nakatakdang demolisyon sa kapin 400 ka mga panimalay nga gitukod sa military reservation sulod sa kampo sa Fort ID. Sumala sa Fort ID nga nahuman na ang 2 ka bulan nga extension nga gipangayo sa mga residente. A responsible stakeholder, no, hindi natin sila talaga pababayaan despite meron na ngang klaro na desisyon ng korte. Dugang sa militar, taas na sab nga panahon ang nahatag sa mga residente tungod 2022 pa migawas ang writ of demolition. Ang gikabalakan sa opisyales sa barangay ang bahad sa pipila ka mga apektadong residente nga musukol sa ipahigayon nga demolisyon kung asa sagad dinhi mga retiradong sundalo. Somehow with the traumatic experiences, ang ilahan lang is pangkwala lang. Kanang tawag pangkatapusan na lang nila sa kinabuhi kay wala, they have nothing to go.
We do not have proper shelter because in our city housing, 50 years old up, you can't apply anymore. Problema sab kuno karon sa barangay ang temporary shelters kung nasa ipahimutang ang mga maapektuhang mga residente human sa demolisyon. Wala sab mahatag nga relokasyon ang 4th Infantry Division. Apan, nag-andam sila og mga personahe og sakyanan alang sa mga mag-voluntary evacuate. Re-respetuhin natin ang desisyon ng Korte Suprema o Korte magsasabi kung ihinto ito. But with the absence, in the absence of that order, tuloy-tuloy po at ipupusto talaga ating ang demolition. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Misurrender ang lalaking sospek sa pagpatay sa iyang kaugalingon nga live-in partner sa Barangay Takunan sa Davao City. Human ang siyam kaadlaw nga pagtago-tago, unang mitahan sa opisyal sa Barangay Mabini sa lungsod sa Malalag, Davao del Sur ang lalaking sospek Martes sa kadlawon. Siya ang gitudlong sospek sa pagpanunggab patay sa iyang mismong live-in partner nga si Emilia Abu-Abo, 55 anyos niadtong June 2 sa ilang girentahang balay sa Barangay Takunan sa Davao City. Gilang gi-turn over sa barangay ang sospek ngadto sa Malalag Police ug nakig-alayon sa Tugbok Police sa Davao City alang sa pagkustodiya kaniya. Kasong homicide ang gipasaka nga kaso batok sa sospek nga wala na mihatag og pahayag. Nag-surrender daw siya, sir, no, kay gumikan sa gusto niya pagbayaran ang iyahang nabuhat sa iyang live-in partner kay sumapa niya ang kaning iya kunong live-in partner kaning biktima is maayo og buotan na under lang yun siya sa kuan sa ilim ng makahubog during that time. Daw happy weekend ang musugat sa kadaghanan kanato sa Mindanao, mga kapuso, kay walay na monitor nga pagdaot sa panahon ang pag-asa apan mag-andam gyapon og panagang sa ulan. Walay gipaabot nga low pressure area o bagyo sa nasod karong weekend apan makaapekto sa panahon sa nasod, ilabi na sa Mindanao ang hanging habagat o southwest monsoon. Hinuon hinay ra kini. Gilauman ang init nga panahon sa weekend sa dakong bahin sa nasod apan duna gyapoy mga katag-katag nga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og kusog nga mga pag-ulan ang Zamboanga Peninsula ug Caraga Region. Busa magbantay gyapon sa mga pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Walo ka individual kung asa 5 niini mga menor de edad ang samdan human na bangga ang gisakyang bao-bao sa usa ka kotse sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang insidente nahulikam. Ani ang report. Kini ang kuha sa CCTV sa National Highway sa Zone 2 Barangay Aplaya sa Hasaan, Misamis Oriental adlaw Miyerkules. Sa unang lantaw, daw normal lang nga adlaw. Apan taod-taod, makita na kining usa ka blue nga tricab o bao-bao nga kalit mibalhin sa Picas Lane. Hantod. Nibangga kini sa kasugat nga pulang kotse. Sa laing anggulo, makita ang mga residente duol sa lugar nga nagtapok sa nitabuan o ginatabangan ang mga nasamdan. Sigon sa Hasaan Municipal Police Station, anaa sa 8 ka mga individual nga sakay sa mong tricab. Ang samdan, lakip driver niini og 5 ka mga minor de edad. Ang bao-bao gikan kuno mitambong og parte og padulong sa lungsod sa Villanueva. Samtang ang kotse padulong sab sa lungsod sa Salay, diyang nahitabo ang aksidente. Sa pag-istorya sa atong investigator sa driver is iyang kuangyapon nga murag nakatulog or nakakuan ng driver sa bao-bao. Temporaryo nga gikustodiya sa kapulisan ang driver sa kotse human ang insidente. Samtang ang mga pasahero, lakip driver sa bao-bao, gidala sa ospital. Ana-ana sila sa maayong kahimtang. Nakausap man nato ang mga both parties. Dili man na willing mo one of case ng both parties. Okay. So mukuan sila og waiting na ta sa ilang compromise agreement para sa ilang settlement. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Gikasuhan na ngadto sa Office of the Ombudsman Mindanao ang mga opisyal sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur nga giingong nitigbas sa nadawat nga pinansyal nga ayuda sa DSWD sa ilang residente. Ani ang report ni Argel Relator. Uban si mismong DSWD 11 Regional Director Vanessa Gukong ug mga abogado. Formal na ngay pasaka og mga kaso ngadto sa Office of the Ombudsman Mindanao ang babaeng buntis nga may reklamong gitigbasan matud pa ang iyang ayuda sa mga opisyal sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Kahinumduman nga mialma og nadismaya ang maong benepisyaryo human giparimit matud pa sa barangay ang iyang 10,000 pesos nga ayudang nadawat niadtong June 6. Apan pagbalik kaniya kulang na kini og 8,500 pesos. Busa, 1,500 pesos na lang ang nabalik kaniya. So nag-file mi karon, kung makita ninyo nami sa Office of the Ombudsman to file the administrative and criminal actions against the perpetrators. Wala na gibutyag pa sa DSWD 11 ang pangalan sa mga ipakasuhang barangay officials. Sanglit tapasan na sa Ombudsman ang reklamo batok kanila. Ang gipanganlan lang nato is the barangay captain and the one barangay kagawad. And we are still gijando pa namo tong uban na barangay kagawad na involved. So they are 8. Tungod sa giingong pagpangupit sa ilang barangay officials, nakasinati matud pa og stress ug kahadlok ang benepisyaryong biktima nga mga nakay na sunod bulan. Apan madasigon matud pa siya nga ibulgar ang maong illegal nga binuhatan. Medyo nawala-wala na pala akong kahadlok. Pero akong bahala hadlok gyapon. Dugang sa DSWD, inaagi sa pasaka og kaso, gila umang masilutan ang government officials nga nangupit og ayuda aron maundang na kini. Wala pa'y pahayag ang barangay officials sa Sinawilan. Sa tanang nahimong benepisyaryo nga nakasinati matud pa nga gikuhaan ang ilahang nadawat nga ayuda, panawagan sa DSWD nga gilayon kining i-report kanila aron nga maaksyonan ug panalipdan ang katungod nga walay si bisan si kinsa nga mubawas o makitunga sa nadawat nga ayuda. Kauban si Nature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Miani og managlahing komento sa social media dihang gilunupan ang gina-construct nga underpass sa General Santos City atong sa pagbunok sa ulan ni atong Lunes. Ani ang report ni Tony Humamil. Human sa kusog nga bunok sa ulan ni atong adlawng Lunes. Ingon ani na ang sitwasyon dinhi sa underpass sa General Santos City kinaugmaan. Gilunupan ug halos dili na makita kining gi-construct nga underpass gumikan sa nagpundong tubig baha. Gibatikos sa mga netizen ang maong proyekto. Apan gipasabot sa Department of Public Works and Highways nga wala pa mahuman ang tibuok proyekto. Hinuon sumala sa ahensya na human na ang main structure sa proyekto. Katong pinakailaw bita pinakaubos nga elevation sa underpass, luto na to ng yuta, maghimo tag dako kay nga kahon sa ana nga yuta ti sa tibuok nga gilapdon sa dalan, kibalit tangki sa ilawom, didto mo paingon ang tubig kung nay sulod nga tubig kung niluno, kung mapuno-puno na to, nay automatic nga pump nga mubumba sa tubig mo suyop ang tubig ipagawas niya sa dito sa overpass. I-connect niya dito sa kanang drainage sa sibabaw. Gawas ni ana doon na say paghahimuong laing outlet sa baha sa moong underpass paingon sa sapa. Gawas anang bomba, maghimo pagitag dakong tubo. Diya ikonik anang ilawom sa underpass, dapit anang ni tangke. Ikonik nito sa suba sa silway. Sa tubad doble ang atong proteksyon na sa lunok. Hinuon gipasuyupan na sa mga trabahante sa underpass ang napundong tubig baha. Gilauman nga mahuman ang moong proyekto karong March 2025. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Ipanghimakak sa Davao International Airport Police Station ang impormasyon kalabot sa giingong insidente sa pagpangawat og bagahe sa airport. Sa pakikinabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Major Dennis Mark Inargan, hepe sa DIA Police Station nga walay bisan usa ka pasahero ang nagpatabang sa otoridad ingon man sa mga airline companies nga giingong gikawatan og bagahe.
Unang mikatag sa social media ang giingong napulo ka mga pasahero sa Davao International Airport ang gikawatan og bagahe. Matod sa pulis, doon na lamang insidente sa usa ka airline nga na-delay ang mga bagahe sa mga pasahero tungod sa pagkaguba sa conveyor sa kauluhan. Nanawagan karon ang kapulisan sa mga pasahero nga ugaling magkaproblema ang bagahe sulod sa airport. Gilayon nga i-report sa mga Police Assistance Desk aron ilang imbestigahan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakuhaan og video ang pagdilaab sa kalayo sa usa ka bahin sa kalsada sa National Highway sa Dato Montawal sa Maguindanao del Sur. Atong sarin kung ano sa report ni Tony Humamil. Sa tunga-tunga nining National Highway sa Barangay Pagagawan, Dato Montawal, Maguindanao del Sur, dakong kalayo ang miulbo sa kalsada. Sumala sa otoridad, mga kargang drum nga dunay sulod nga gasolina so sa ka-elf truck ang misilaob. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa BFP Dato Montawal, misulay kuno og overtake ang maong sakyanan. Apan may baliktad kini, hinungdan nga nahulog og nabuslot ang usa sa mga karga niining drum ug miigo sa makina sa sakyanan. Hinungdan nga nagdilaab ang mga karga niining gasolina. Hinuon gilayong gipasaritan og fire extinguisher sa driver ang kalayo ug napalong ra. Walay natalang casualty atol sa insidente. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Halos 600 million pesos nga kantidad sa mga illegal nga sigarilyo ang gipangguba sa Bureau of Customs sa Zamboanga City. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Pinaagi sa paggamit og backhoe equipment, pagputol ug pagbasa. Gipangguba sa Bureau of Customs sa Zamboanga City ang halos 8,800 ka master cases sa illegal nga sigarilyo adlawng Huwebes. Ang mao mga kontrabando na kumpiska sa otoridad sa tibuok rehiyon Lakip Basulta o Basilan Sulu Tawi-Tawi area gikan Setyembre sa milabing tuig hangtod Abril ning tuiga. Mobalor matud pa kini og 595 million pesos. Serve as a deterrent to warn the smugglers to not operate in this area kasi tuloy-tuloy kami. Wala namang pinapaboran dito. Uli namin talaga kayo. Apan gawas sa mga illegal nga sigarilyo, nakaalarma sa BOC ang mga nakumpiskang raw material sa mga sigarilyo ni adtong Enero sa kadagatan sa Tawi-Tawi. Sumala sa ahensya, doon na kuno'y posibilidad nga dunay illegal nga nagamanufacture ni ini sa rehiyon. Filter, tapos may tabako. Hindi, we're not sure kung saan dadalhin. Pero yan ang evidence na parang gusto na nila mag-manufacture din dito. Hindi naman nila dadalhin dito ng for nothing yan. Gipasakahan na sab og kasong anti-smuggling ang mga tripulanteng nagdala sa mga illegal nga sigarilyo ug balhog na karon sa prisuhan. Sumala sa BOC, dili sila muhunong sa ilang kampanya batok illegal nga ginapalusot sa Zamboanga Basulta area. Watch out. Nandiyan lang kami. We will continue pursuing our goals. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Patay ang mag-inahan nga nagbaklay lang kilid sa dalan humanadaro sa usa ka elf truck sa Matanao, Davao del Sur. Nakabsandayon sa iyang kinabuhi ang 53 anyos nga inahan nga si Flordelina Mariamur, samtang dead on arrival sa ospital ang 17 anyos nga lalaking anak nga si Prince Xavier. Humanadaro sa usa ka elf truck sa Barangay Manga, Matanao, Davao del Sur, Miyerkules sa buntag. Sa investigasyon sa Matanao Police, igo ra nagbaktas ang mag-inahang biktima kilid sa dalan dihang naabtan sa kalit nga pag-ambak sa shouldering sa highway sa usa ka elf truck ug midiretso sa Barandilla. Nakatulog matud pa ang truck driver. Sumala sa Matanao Police, doon na gipirmahang settlement ang duha ka partido. Busa girelease na sab sa prisuhan ang truck driver. Patay ang usa ka lady guard sa Cotabato City. Human gipusil sulod mismo
sa boarding house ni Ine kaganinang 1:00 sa kadlawon. Wa na'y kinabuhi diyag naabtan sa otoridad kini 35 anyos ka babae nga giilang si alias Rose, residente sa Midsayap, Cotabato, kinsa usa ka lady guard nga nagtrabaho sa Cotabato City. Sa investigasyon sa kapulisan, kalit matud pang gisulod sa armadong lalaki ang boarding house sa biktima sa barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City ug gipusil kini sa 4 ka higayon. Material gain o personal grudge ang ginalantaw sa kapulisan nga anggulo sa krimen. Sanglit nawala sab ang pitaka o cellphone ni Ine. Na-recover sa crime scene ang 4 ka mga basiyo sa bala sa kalibre 45 pistola nga gituang gigamit sa suspect sa krimen. Padayon ang investigasyon ug ang pag-ila sa responsable. Ginakuha pa sa GMA Regional TV ang pahayag sa pamilya sa biktima. Kapin gatos ka mga parisan ang gikatakdang kaslon atol sa ika-17 nga Charter Day sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Usa sa mga highlight activities sa umaabot nga ika-17 nga Charter Day sa El Salvador City ang Kasalang Bayan. Gani karong tuiga na sa 114 ka mga parisan ang gikatakdang kaslon sa syudad. Napulo ka mga parisan matag barangay ang giatagan og kahigayunan nga makasal pinaagi sa civil wedding. Sumala sa local civil registrar sa El Salvador City nga libre ang tanang pagproseso sa mga rekisito sa kasal. Aduna sab kunoy mga regalo nga madawat ang kaslunon gikan sa LGU, lakip na dinhi ang livelihood grant. 20,000 worth of livelihood assistance depende kung unsay applicable or suitable nga livelihood sa couple anang ilahang area. So kung example baboyan, so of course ang mga baboy ang ihatag sa ilaha. Kung sari-sari store, mga goods siya. Gitutukan karon sa Department of Health Region 9 o Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter ang kakulangon sa supply sa dugo sa riyon. Busad akong tabang ang mga blood donation activities sama sa gihimo sa Zamboanga City agig pagsaulog sa World Blood Donor Day. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa padayong pagsaka sa demand sa dugo sa Zamboanga Peninsula, sumala sa Department of Health Region 9, kinahanglang duna sila'y 70 hangtod 80 blood units matag adlaw. Sa talasab sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter, ana sa 35 units kadugo ang kinahanglang maanda matag adlaw sa blood bank o anaa sa target nga kapin 1,000 blood units per month. Apan, usahay, kulangon gayud gumikan sa kataas sa demand sa dugo. Kasi ara increasing niya gayot no el demand for blood. Kumo kana mundi among target should be 1,000 pero maskin 1,000 units kami tan collect in 1 month no hindi pa rin enough. So siguro it should be 2,000 or more. Matud sa DOH-9, dakong tabang ang mga mobile blood donation activity aron mabatukan ang padayong pagsaka sa demand sa dugo. Busa kini si Twinkle Dungka, isog kunong atubangon ang dagom aron makadonar og dugo atol sa bloodletting activity sa DOH-9 dungan sa pagsaulog sa World Blood Donor Day sa Zamboanga City. The first experience was nice and great, kaya one blood can save lives. So, ituloy-tuloy natin to. Busag iawag sa DOH ang publiko nga magdonar og dugo aron makatabang sa pagsalba sa kinabuhi, ilabi na sa mga nanginahanglan og blood transfusion, mga bata nga adunay anemia, thalassemia, cancer ug uban pa. Hikayat natin ang local government unit para mag-engage and mag-promote ng more blood donation activities at the barangay level aside from saving lives. So nangangailangan ng ating mga pasyente ng dugo, so tayo po ay parang bayani rin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapan nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.